Hello guys, welcome again to our YouTube channel. Ang pakikita ko ngayon sa inyo ay ang pagkabit ng ating TV on this wall. Ito ay on the process pa ang paggagawa ko ng aking TV wall unit para sa aming TV dito sa kitchen. So habang kumakain kami dito o nagkikwentuhan o may gatherings, meron kami dito ng TV na mapapanood. Para maximize ang space, just enough to fit in sa aming TV na 60 inches TV na ilalagay dito. So bumili ako ng TV wall unit na adapter para ikabit dito para maging built-in sa wall na ito. Bali hallway namin ito sa aming dining and kitchen, open space para sa maging accessible siya sa lahat ng bagay. Ano man ang ginagawa namin dito sa kitchen, kumakain o nagluluto o gumagawa ako ng mga orders para sa mga customers namin, pwede kong manood ng TV dito. Gawa sa plywood at timber. So, para mapatibay ko to, nilagyan ko siya mga brace na enough to carry the load of the 60 inches TV. Ngayon, papakita ko naman sa inyo ang binili ko na fixing bracket para sa aming 60 inches na TV. Okay guys, ito papakita ko na sa inyo ang TV wall bracket na binili ko online. Binili ko ito sa eBay last week at i-deliver ito. Ito ang kanyang mga component ng ating wall bracket. Maximum na ito para sa 65 inches na TV. So, ito isa-isahin ko sa inyo kung anong mga bahagi nito at anong klase ito. Ito ay para sa mga BESA TV na maximum for 65 inches. So, naghahanap ako ng para sa mas malaki pa, pero ito na yung pinakang malaki kasi yung TV namin ay 65 inches. So, ito na. Para sa mga interesado sa brand na ito at kung saan mabibili, binili ko ito sa eBay tulad na sinabi ko. Ito ang brand niya. May mga version siya ng instructions sa English, French, at Dutch na maaari nyo makita sa manual na ito. Dahil madali lang naman natin kabit ito. At hindi lahat na nakalagay ditong fixing unit ay kakailanganan natin. Depende lang sa kung ano ang ating type of wall na pagkakabitan at anong klase ng TV ang ating ikakabit. Simulan na natin. Okay, simulan natin. Ito ang ating main wall bracket unit na ikakabit sa ating wall. Ito, pwede mo siyang extend. Ang ganyan. Pwede natin siyang sway by left or right. Depende sa mounting ng TV na gusto nating lagyan. So, pwede natin din siyang i-tilt. Although, napakalaki ng TV ilalagay natin. Safe naman to dahil very star din pagkakagawa niya. May bolt dito na pwede nating adjust para i-tilt sa up and down ng ating TV. Ito yung bolt na pwede nating i-adjust para sa tilting ng ating TV. Kung anong degree ang gusto nating mounting ng ating TV. Ito siya. Using this spanner na bigay din ng manufacturer nitong ating TV wall unit na ito. Bracket. So, ito. Tatanggalin natin ito, cover siya para hindi makita ang ating fixing unit sa wall kapag ikinabit na natin. Tatanggalin lang natin ito.
At dito natin alagay ang ating bolt para sa ating wall. Depende kung concrete o timber ang ating paglalagyan ng ating wall bracket nito. May mga given na fixing unit dito na applicable sa concrete or timber. Ito siya. Ito naman ang ating flat bar para sa ating likod ng TV na ilalagay. So, ang pagbubuo nito, ito siya. May direction siya ng kung saan direction natin ikakabit ang ating bracket. May nakalagay dito ng label na up. So, pataas na ganito. Ito, meron din siyang label na up. So, boot up siya. Ang ganyan lang. Ito, nakanat siya dito. Pagka nag-ano siya, maglalak dito. Tapos, may fixing unit dito na gagamitin natin applicable. So, tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng fixing unit dito ay kakailangan natin. Depende lang sa ating ikakabit. So, eto siya. May dalawa ditong screw na maliit. Kakabit natin siya dito using the same spanner para ikpitan siya. At, eto naman ang ating flat bar para sa likod ng TV. So, i-adjust natin siya. May measure natin ang likod ng TV. Kung gaano kalaki ang vertical at horizontal na butas sa ating likod ng TV. Depende sa size ng TV natin ilalagay. So, dahil ito ay para 65 inches, maximum siya para sa TV namin. Kakabit dito. Yan, ang ganyan siya. Using this screw. May 4 ditong screw. Ito siya. May 4 din siyang nut. Oh. May 4 na siyang nut dito na lahat ng ito ay same size dito sa spanner na bigay. Napakasimple lang ng pagkakabit natin. Ngayon, kung timber ang ating pagkakabitan, ay gagamit kayo ng ibang fixing unit. So, pwedeng ito magamit nyo at hindi na ito kailanganing tox na ito. Itong tox adapter na ito ginagamit para sa concrete or brick ang ating pagkakabitan ng ating fixing bracket. Sa case ko, dahil ito ay timber ang pagkakabitan, so ito lang kakailanganin ko. Meron din tayo dito different sizes ng bolt. Ito ay ginagamit depende sa ating size ng TV sa likod. So mamimili kayo kung anong kasya dun sa likod ng TV na bolt. Kaya meron dito mga spare. Ito namang mga washer na ito, plastic washer. Kung gusto nyong mas may space sa wall natin ng inyong TV. So, kaya lang, kung gagamit nito, magiging less pang sturdiness ng ating TV. So, sa case ko, hindi ko na ito gagamitin. Ito lang siguro, flat washer na ito na steel flat washer ang gagamitin ko. So, ang susunod natin ay i-mount natin sa aming TV wall na ginawa. Tara, simulan natin. Ngayon, i-mark up natin. Kunin natin ang sentro ng ating wall para sa pagkakabit ng ating TV. Depende sa height nyo gusto. Dahil kitchen na lang aming gamit dito sa kitchen, dapat mas mataas siya ng konti sa normal or average height ng TV wall unit sa pagkakabitan natin. So, tulad na sinabi ko, meron siyang
direction dito na up. So, ganito siya. Kuhanin lang natin ng sentro. Hanapin mo yung support, strong support para i-carry itong load na ito. So, in this case, nandito yung timber support ko. Tsaka dito, sa side nito. Meron din akong vertical support dito para i-carry itong load ng TV. Tsaka itong bracket. So, eto siya. Mark up lang natin siya. Ito ang pinaka-sentro niya. So, screw natin siya dito at kukuha natin ang level niya para balanse. Niya. Ayos na po. Ibay. Ngayon, babalik naman po natin itong cover niya para sa i-hide ang ating bolt and nuts. Siya, balik lang natin siya. Para magandang tingnan. Ganyan na po siya. Ito. Next steps po natin ay ito. Ito po ay kakabit natin sa likod ng ating TV. I-adjust natin siya depende sa hole ng ating TV sa vertical at horizontal hole niya sa likod. So, tayo po. Samahan niyo ako na ikabit natin sa aming TV itong bracket nito para may kabit natin siya dito. At okay na ang ating pong TV wall unit. So, makikita ka mga kapatid. Ito. So, ito na siya.
Ay, tayo, no? Hindi ba siya aking basa pagbuhat? Suka na, ito ang pinakang nut niya sa likod para sa ating wall bracket. Ayan, tatanggalin natin itong base niya. Napakalaki dahil ang laki ng TV. Ito po, babalik ko lang yung kanyang screw sa likod para hindi mawala ng kanyang TV. Hindi ka na makita. Kaya nga naglalagay sa laki ng TV para makikita. So yun yung tinanggal mo kanina nakakabit sa base. buong Binabalik mo. Nabalik ko para hindi mawala just in case Kailangan wala ilagay na nakabit nakatindig. ko rin ang bracket. Okay. Ito ang kanyang power supply. Naglagay din ako dito sa likod lang. Nakita ko sa inyo. Nilagyan ko siya ng power supply din. Ito na outlet. Ito para malinis siya. Ito ang kanyang socket. I-testingin natin. Lang. Okay, ito. Saksak natin siya. Then, balik natin. Natin. Push natin palikod ng TV. Ito. So, push natin. Siya, dahil wala kaming supply ng aerial dito, so sa internet natin siya tayo sa YouTube. Wifi kami dito kaya okay naman, may built-in wifi naman yung TV. Ito. Tapos mo na. Okay na. Tapos mo na, di. Shop online in our showroom. Susunod ko papakita sa inyo yung pag-renovate ng lunch namin at pagkakabit ng isang malaking TV. Pinakang home cinema namin na regalo namin para sa aming special boy na magbe-birthday sa July Precious 31st. He's a very precious boy for us. So, see you again for our next video of our DIY sa aming Facebook, YouTube channel, Lutuin Pinoy Abroad with Elmer and Desiree. Thank you very much and God bless. See you. Bye-bye. Ayun.